Hello mga kapinta, welcome back sa ating channel. Ang pag-uusapan naman natin ngayong araw ay tungkol sa paggawa ng mga simpleng design dito sa ating Haspi. Matapos natin maipahid yung ating stain base sa gusto nating kulay, magantay lang tayo ng mga ilang minuto bago tayo maaaring gumuhit o gumawa ng nais nating design. Pero syempre, ipapahid lang natin yung ating stain matapos natin maigiyak yung ating board. Matapos natin itong mai-primer, masilyahan at primer, doon pa lang tayo maaaring gumawa ng ating design. Maaari din tayong gumamit ng mga timpladong wood stain gaya ng mga oil wood stain, walnut, maple, oak o kaya mahogany. So dito ang ginamit natin ay yung mga oil tinting colors at hinalo natin ito sa ating paint thinner. So makalipas yung ilang minuto, maaari na tayong gumuhit o gumawa ng ating design. Kung baguhan pa lang kayo sa paggawa ng ating mga haspi, dire-recommend ako na magsimula muna tayo sa mga straight line, sa mga madadaling design gaya ng gagawin natin dito. At kapag na-master na natin yung mga straight line, madali na lang tayo makakapag-upgrade, madali na lang tayo makakagawa ng buko at paano natin pagdudugtong-dugtungin yung ating mga haspi. Mag-focus muna tayo sa mga simpleng design, huwag tayo magmamadali nang sa ganun makuha natin siya kaagad. So ayan mga kapinta, nakagawa na tayo ng simpleng design. Kung makikita nyo, straight line lang yung ginawa natin. So madali lang masundan yung ating ginawang design. Para sa paggawa ng design, maaari din tayong gumamit ng ating graining tools o kaya yung malinis na basahan, gaya ng mga ginawa natin sa mga nakaraan nating video. At kapag na-master nyo na yung mga straight line gaya ng ganitong design, madali na lang tayong makakapag-upgrade o makakapaggawa ng mga iba pang klase ng design. May papakita natin dito kung paano tayo gagawa ng buko at kung paano natin pagdudugtong-dugtungin yung ating haspi. So na-master na nga natin yung mga straight line, ano? Ang gagawin naman natin dito ay maglalagay tayo ng simpleng buko. Ang gagawin natin ay iipunin lang natin yung stain sa isang lugar, gaya ng ginagawa natin dito. So depende lang sa inyo mga kapinta kung saan nyo gustong ilagay o ilugar yung gagawin yung buko. Pero syempre, gagamit din tayo dito ng maliit na brush nang sa ganun magawa natin yung mga simpleng buko na gusto natin gawin. So matapos natin maipon yung ating stain sa isang lugar, gagamitin na natin yung maliit nating brush para makagawa na tayo ng simpleng buko. So ayun na nga mga kapinta, nakagawa na tayo ng ating simpleng buko. Mag-focus muna tayo sa mga ganitong design hanggang sa ma-perfect natin. So ngayon kapag na-master na natin yung ganitong design, madali na lang tayo makakapag-upgrade sa mga susunod nating design. So ang gagawin naman natin dito ay maglalagay pa tayo ng isa pang buko, pagdudugtungin natin yung ating mga haspi. So ganun lang ulit yung gagawin natin mga kapinta, no? Iipunin lang natin ulit yung stain natin sa isang lugar para makagawa pa tayo ng isa pang buko at pagdudugtungin natin ito. So matapos tayo makagawa ng isa pang buko, pagdudugtungin na natin yung haspi natin. Gagamit tayo ulit ng maliit na brush. So guguhit lang tayo mula doon sa unang buko papunta rito sa pangalawang buko na ginawa natin, gaya ng gagawin natin dito. So madali lang sundan yung ating gagawin. At kung gagawa kayo ng mga ganitong design, maaari kayong bumase sa gagawin natin ngayon dito sa ating haspi. So ayun mga kapinta, napagdugtong na natin yung dalawa nating buko, no? Nalagyan na natin siya ng linya. So kapag na-master natin yung mga ganyang design, madali na lang tayo makakapag-upgrade upang makagawa ng iba pang klase ng design. So mga kapinta, lagi nyo tatandaan, mag-focus muna tayo sa mga simpleng design o yung mga straight line gaya ng ginawa natin kanina. At kapag na-master na natin yung paggawa ng buko, madali na lang natin mapagdudugtong-dugtong yung ating mga ginawang design. At kapag na-master nyo na ang lahat ng yan, madali na tayo makagawa ng iba pang klase ng design, gaya ng ginawa natin sa isang to. At madali na rin tayong makakagawa ng iba't ibang klase ng buko, gaya ng ganito.
So dito mga kapintay, papakita ko sa inyo kung ano ang itsura niya kapag na-sealer na natin ito ng hanggang 3 beses bago natin ito maaaring gamitan nung gusto nating top coat. Maaari tayong mag top coat na makintab o kaya matte o yung walang kintab, depende sa gusto nyong finish. So ang ginawa natin dito ay nakakatatlong patong pa lang tayo ng sealer. Ganito na itsura niya. So ready na siya para sa ating top coat. So ayun mga kapinta, hanggang dito na lamang muna ang ating step by step video. Sana nakatulong ang video ito sa inyo ngayong araw. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell na maging updated ka sa mga susunod nating step by step videos gaya nito. At maaari nyo rin bisitahin ang ating Facebook page at maaari din kayong mag-join sa ating Facebook group. Mayroon tayong mga professional painter doon na maaari makatulong sa mga problema natin tungkol sa mga paint and varnish.